Magpapagalingan na ang mga nangungunang student-athlete mula sa iba't ibang panig ng bansa para sa Palarong Pambansa 2025. Mula sa Ilocos Norte, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, kamusta ang mga paghahanda riyan? Denise, magandang hapon. Libo-libong mga delegasyon na nga mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang nagsipagdatingan para sa Palarong Pambansa 2025. At ngayon nga, nandito tayo sa Ferdinand Marcos Memorial Stadium kung saan gaganapin yung opening ceremony bukas at highly anticipated yan dahil inaasahan na magiging magarbo ang pagbubukas bukas. At bukod dyan, ito rin yung magiging venue ng iba't ibang sporting events kabilang na yung track and field. Kabilang na dyan sa mga lalaruin ay yung sprinting, throwing, jumps, pati na rin yung pole vault. Kung makikita nyo nga sa aking likuran, ayan o, sineset up na yung sound system at yung mga upuan ay maayos na. Naka-control na yan para sa iba't ibang region na mga uupo dyan. At may iba na mga nagte-training kanina pero dahil medyo maaraw pa, nagpapalilim muna sila. Kabilang din sa mga inaasahang sports na dudumugin o aabangan ay syempre basketball, volleyball, pati na rin ang gymnastics. Dahil nga naman ang gymnastics naging susi para makatagtala tayo ng 2 gintong medalya noong Paris Olympics courtesy of Carlos Yulo. At bukod kay Kaloy, naasahan din o highly anticipated din kung maglalaro ba yung nakababata niyang kapatid na si Eliza. Sa tala ng DepEd, nasa aabot sa 16,000 mga secondary and elementary participants yung lalahok dito sa nasabing torneo. At 18 rehiyon ang maglalaban-laban para sa overall championship. Nung last year, na ginanap sa Cebu, ang defending champion doon ay ang NCR, kaya't susubukan ng ibang rehiyon na mas lalong galingan at pataasin pa ang kanilang medal count para maging overall champion ngayong edisyon. Yan muna ang latest mula dito sa Ilocos Region. Denise? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Ilocos Norte.